serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award o PMIEA sa Palasyo ng Malacanang, Miyerkules, Oktubre 16. Ang PMIEA ay naitatag sa pamamagitan ng Executive Order o EO number 399 Series of 1997 upang bigyang parangal ang katangi-tanging gawain at dedikasyon sa industriya ng pagmimina. Ito ay sa pamamagitan ng pangangalaga sa kaligtasan at kalusugan at usapin ng environmental and social development. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. As I stand before you at this 2023 Presidential Mineral Industry Environmental Award ceremonial awarding, I'm struck by a powerful truth. True progress, anchored on responsibility, paves the way for a more sustainable future. The Philippines is one of the most mineral-rich countries in the world, has a unique opportunity to leverage its natural resources for national development. But this can only be done if we ensure that the wealth that we generate is shared equitably, that our ecosystems are safeguarded, and that local communities are empowered. Today, we honor the companies that have demonstrated that mining in the country is more than just extracting resources. It's about giving back as well. Giving back to the environment, giving back to the community, and giving to the future generations who will inherit this planet. Established in 1997 by Executive Order number 399, the PMIEA promotes private sector participation in enhancing our government's environmental management efforts. Each year, this award highlights the exemplary efforts of mining groups and companies that have achieved safe, environmentally sound, and socially responsible operations. This ceremony is a celebration of your commitment and your responsibility. It is a tribute to those who see mining as a profound opportunity to uplift communities and ensure environmental sustainability for generations to come. Last year, our selection committee carefully assessed the accomplishments of 35 companies, and after rigorous evaluation, 13 mining and mineral processing companies shone brightly as recipients of the 2023 PMIEA.
These awardees have shown commendable support for our vision for the mining sector. You continue to invest in environmental technologies and adopt best practices that go even beyond compliance. From pioneering reforestation efforts to utilizing more sustainable extraction techniques. And of course, your meaningful contributions to the host and neighboring communities through education, healthcare, and livelihood programs are truly inspiring. These initiatives demonstrate how we can unite the industry with the goals of social and environmental progress. We must not grow complacent, however, because as the world transitions to clean energy, the demand for critical minerals is surging. And in the emerging landscape, our country's abundant resources places us in a prime position to lead the way. But to truly harness this potential, we must invest in the infrastructure and the technology required to process these minerals domestically. And at the same time, it is imperative that we adopt mining practices that prioritize the environment to ensure that our extraction processes are clean, efficient, and restore the land that has been mined. We must also foster innovation by driving research into new methods of mineral processing, methods that reduce waste and energy consumption. As we look ahead, I urge all our dedicated agencies and esteemed members of Congress to support the rationalization of the mining fiscal regime. This crucial bill, which I highlighted in my 2023 SONA, is fundamental to creating a fair and equitable mining environment for everyone involved. It is equally vital for the DNR to strengthen regulatory capabilities for all mining operations to ensure compliance with safety and environmental standards. Initiatives such as the Administrative Order number 2022-204, which mandates biodiversity management in mining operations, along with the establishment of the National Environment and Natural Resources Geospatial Database, reflect our commitment to responsible practices. The signing of the Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System, or PENCAS, Act in May 2024 further emphasizes our dedication to sustainable resource management. This landmark legislation ensures that a robust system is in place to quantify and to integrate the value of our country's national assets into national economic planning and decision-making. This will enable us to better balance economic gains with environmental protection and guarantee that the true cost of resource extraction is accounted for. In doing so, we aim to foster a deeper commitment to sustainability within industries, particularly in mining, and to create a landscape where responsible companies such as yours are recognized for leadership and for your innovation. Furthermore, we continue to refine and enhance our mining policies to reflect these priorities. We plan to boost local value addition through mineral processing, strengthen environmental safeguards, and ensure that communities are genuine beneficiaries of the wealth generated from mining operations. We want to see more investments in processing plants, creating more jobs and contributing more directly to local economies. This framework complements the PENCAS law by ensuring that resource development and economic activities are aligned with our broader sustainability goals. Further, we are working to align social development and management program more closely with the United Nations Sustainable Development Goals. This aims to enhance the SDMP's effectiveness so that it can drive meaningful and positive change within the mining communities. To our awardees today, you have set a high bar, embodying what it means to create value that extends beyond profit and demonstrating to the public that it is not enough to just meet regulations. You must strive to go beyond them. I encourage you to be ambassadors of responsible mining. Share your experiences and best practices, not only with your peers, but with the next generation of miners, engineers, and environmentalists. With a continued partnership amongst the government, industry, and local communities,
there is no doubt that the bagong Pilipinas will emerge as a global leader in responsible mining. Again, congratulations to all the 2023 PMIEA awardees. Maraming salamat sa inyong pagsisikap na ipagpatuloy ang ating pagbantay sa ating kalikasan. And thank you for all the efforts. Congratulations. Maraming salamat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga climate stakeholders ng doble kayod na pagsisikap para mapabilis ang pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction Framework. Ayon kay Pangulong Marcos, hamon sa mga bansa sa Asia-Pasipiko ang makaranas ng hagupit ng kalamidad kung saan malaki ang epekto sa ekonomiya. Dahil dito sinabi ng Pangulo na dapat mailatag ng maayos ang mga paraan para maging matatag ang kinabukasan at mabalanse ang epekto sa ekonomiya matapos ang kalamidad. We must strive to create a future where the need for recovery becomes less frequent as we lay the foundations for a safer, more adaptive, inclusive, and disaster-resilient region. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ikinalulugod na tinanggap ng Pilipinas ang pagiging tagapamahala sa Board of the Fund bilang tugon sa loss and damage sa Asia-Pasipiko. Binigyang diin ito ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos kung saan tiniyak niya na tutulungan ng fund ang mga bansang madalas salantahin ng bagyo at iba pang mga kalamidad. Bilang isang kampyon laban sa mga hamon ng kalikasan, iginiit ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan at mamamayan nito para magkaroon ng mga solusyon na maprotektahan ang kalikasan at ecosystem. Kaugnay nito nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga bansang kasapi na isulong ang mas malakas na international legal frameworks para maging gabay sa disaster prevention and response. The Philippines is proud to lead the initiative towards developing an international legal instrument for the protection of persons in the event of disasters. This endeavor aims to fill critical gaps in international disaster response laws, uphold the rights and dignity of affected persons, establish clearer obligations, and enhance humanitarian coordination. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan kasama ang mga kabataan ang ipinatutupad na hakbang ng gobyerno para masolusyonan ang suliranin tuwing may kalamidad. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., malaki ang epekto ng climate change sa mga mamamayan tulad ng pagkawala ng tirahan, ari-arian at mahal sa buhay. Dahil dito sinabi ng Pangulo na kailangan ng pagtutulungan ng mga mamamayan kasama ang pribadong sektor para sa pagkakaroon ng makabago at epektibong polisiya sa disaster risk reduction. We remain steadfast in empowering our local authorities and working closely with our youth to implement nature-based and ecosystem-centered solutions that not only address their unique challenges, but also honor their local traditions and practices. Fourth, innovation must be at the heart of all our strategies. Advancements in technology, data analytics, early warning systems can revolutionize our disaster preparedness and our response. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Pinaigting ng China ang presensya nito sa mga katubigang sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS ilang araw matapos ang ginawang pagbangga at water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc nitong weekend. Batay sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines o AFP, nasa 34 na ang namataang barko ng People's Liberation Army Navy ng China, partikular sa mga bahura ng Ayungin, Sabina at Bajo de Masinloc. Para ito sa panahon mula Oktubre 7 hanggang Oktubre 13, mas mataas kumpara sa 28 noong Setyembre 30 hanggang Oktubre 6. Una nang kinwestiyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang sinseridad ng China sa pakikipagdialogo nito para maayos ang gusot sa naturang karagatan sa pamamagitan ng pagbuo ng Code of Conduct. Samantala, ayon sa AFP, ang pinaigting na presensya ng China sa West Philippine Sea ay tahasang pagbaliwala sa panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration noong 2016 at malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Patuloy naman ang pangako ng AFP na ipagpapatuloy ang pagsusumikap na imodernisa ang kanilang hanay upang mapalakas ang kakayahang pangdepensa ng bansa. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Ibinida ni Speaker Martin Romualdez sa international community ang mga nakamit na pagbabago ng Pilipinas sa larangan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ginawa ito ng lider ng Kamara sa kanyang pagdalo sa ika-149 na Interparliamentary Union o IPU Assembly sa Geneva, Switzerland, kasama ang ilan sa mga mambabatas ng Kamara at Senado. Inilahad ni Romualdez ang pagbuo ng National Innovation Council na titiyak na nakapaloob sa mga prioridad na hakbangin ng bansa ang mga inobasyon para makamit ang pag-unlad sa ekonomiya at kalagayan ng mga mamamayan. Magiging gabay nito ang National Innovation Agenda and Strategy Document, isang 10-year policy vision, goals at strategies para pagbutihin ang innovation governance, pagpapalalim at pagpapabilis sa inobasyon at pagkakaroon ng public-private partnerships para masigurong walang Pilipino ang maiiwan sa pag-unlad. Kaugnay nito, nakasuportaan niya ang Kongreso ng Pilipinas sa 2030 Agenda for Sustainable Development at nakapagpasa na ng mga batas para pag-ibayuhin ang innovation governance sa Pilipinas. Ang 5 araw na pulong ng IPU ay may temang Harnessing Science, Technology and Innovation for a More Peaceful and Sustainable Future. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling bubuksan ng pambansang pulisya ang investigasyon sa mga cold cases ng mga pinaslang na lokal na opisyal noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Philippine National Police o PNP, muling bubuksan ang cold cases matapos isiwalat ni dating Police Lieutenant Colonel Royina Garma sa investigasyon ng Kamara na may mga pulis na sangkot sa pagpatay sa mga opisyal. Kabilang narito ang asasinasyon sa dating alkalde ng Tanawan, Batangas na si Antonio Halili noong 2018. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na iimbestigahan kung sino-sino pa ang mga elected official at mga kilalang personalidad na pinaslang noong kasagsagan ng anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigit 1 milyong kilo ng bigas na ibenta ng National Irrigation Administration o NIA sa ilalim ng Bagong Bayaning Magsasaka o BBM Rice. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, malaki ang kontribusyon ng programa para makapaghatid ng mas murang bigas sa mga mahihirap na Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa.
Aabot na sa 1.14 na milyong kilo ng bigas ang naibenta ng National Irrigation Administration o NIA sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, sumampa na rin sa higit 33 milyon piso ang halaga ng bigas na naibenta sa 114,000 na mga senior, persons with disabilities, 4Ps at iba pang bahagi ng vulnerable sector. Sumasalaminaan niya ito sa malaking kontribusyon ng programa para makapaghatid ng mas murang bigas sa mga mahihirap na Pilipino. Ang mga naibenta namang bigas ng NIA ay mula sa 38,000 ektarya na bahagi ng contract farming program sa iba't ibang irrigators association sa bansa. Ngayong wet season, aabot sa 742 na mga IAs at farmers cooperatives ang lumahok sa contract farming program. Target naman ng NIA na palawakin pa ang programa para sa 2024 to 2025 dry season. Ito si Mera Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Alegasyon kaugnay sa reward system sa drug war ng nakaraang administrasyon dapat masusing imbestigahan ng gobyerno. Ayon sa isang senador, mahalagang maimbestigahang mabuti ang alegasyon ni dating PCSO General Manager at retired Colonel Royina Garma kaugnay sa ipinatupad na war on drugs sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Giniit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mahalagang maimbestigahan na maigi ang alegasyon ni dating PCSO General Manager at retired Colonel Royina Garma tungkol sa ipinatupad na war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pimentel, masyadong seryoso ang alegasyon ni Garma na nagkaroon ng reward system o binabayaran ang mga pulis sa bawat napapatay nilang drug suspect. Kaya naman, dapat anyang masusing maimbestigahan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ang ganitong impormasyon. Samantala, pagdating naman sa naging pahayag ng drug lord si Kerwin Espinosa na si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang di mo na nag-utos na idawit sina dating Senadora Leila de Lima sa illegal drug trade, sinabi ni Pimentel na dapat mag-ingat sa ganitong nagiging magkakasalungat ang sinasabi ng mga taong sangkot. Una nang sinabi ni Senador Christopher Bongo na handa siyang maghain ng resolusyon para makapagkasa ng Senate inquiry tungkol sa drug war ng Duterte administration. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 15 Chinese nationals, isang Malaysian at isang Taiwanese na sangkot sa iba't ibang uri ng online scamming. Iniharap kay NBI Director Jaime Santiago ang mga suspect na nahuli sa pinaigting na cyber patrolling at intelligence gathering ng ahensya. Ayon kay Santiago, naaresto ang mga suspect noong Oktubre 11 sa bisa ng search warrant sa Mascardo Street, Tejeros, Makati City. Narecover ang iba't ibang electronic devices gaya ng desktop computers, laptops at cellphones na ginagamit ng grupo para makapangbiktima. Kabilang anya sa modus ng mga ito ang love scam at crypto investment scam kung saan ang biktima ay kadalasang mga dayuhan din. Ayon sa NBI, posibleng ang mga ito ay kumalas sa malaking Pogo Hub at gumawa ng sariling operasyon kasunod ng pagbabawal ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Pogo sa Pilipinas. Posibleng maharap ang mga suspek sa paglabag sa RA number 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at RA number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inanunsyo ng Civil Service Commission o CSC na umabot sa 47,449 na examinees ang nakapasa sa August 2024 Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-PPT. Ayon sa CSC, mula sa
276,758 na kumuha ng CSE professional level at 42,812 ang nakapasa o katumbas ng 14.43% habang 4,637 rin ang nakapasa mula sa 32,707 na kumuha naman ng sub-professional level. Naitala sa National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na passing rate na 18.76% o katumbas ng 8,242 examinees. Sinundan ito ng Region 3 at Calabarzon Region. Makikita ang resulta ng CSC exam portal na nakapaskil sa official website na www.csc.gov.ph. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mahigit 40 barangay nutrition scholars ng bayan ng Urbis Tondo, Pangasinan, naging benepisyaryo ng basic course training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. 48 ya barangay nutrition scholars da balay ya Urbis Tondo, Jadluyag na Pangasinan, so akinabang at ginawaan niya taluran ago ya basic course training. Ayan kukbang na LGU Urbis Tondo at jad panangiyuna na Rural Health Unit da ya dadauluan ng Municipal Health Officer Dr. Catherine Licuanan tan kaibamat si Municipal Nutrition Action Officer Ms. Wilma Peralta tan sa Provincial Health Office o PHO. Ayan inisyatibo at ginawaan ampian na aruman so anta na are barangay nutrition scholars ni Pakar at sa panaggawa na trabaho tan responsibilidad da at komunidad. Kabiyangan tuya in pasabi ng Urbis Tondo Mayor Modesto Peranya supisa salamat to at sa barangay nutrition scholars da para at iitad ng serbisyo ampian na idan na dugan nutrisyon so are kalanguran tan arumniran residente na balida. Malalapod RP Dagupan, Shaq Sirobal de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc bilang paghahanda sa tungkulin bilang laang kawal sasabak sa 45 araw na basic civil military training ang 120 volunteers sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Naragsakan ni 1403rd Ready Reserve Infantry Battalion Ken Governor Lieutenant Colonel Bonifacio Lacwasan Jr. Reserve Philippine Army iti panakaisayang kati upat Apollo ket 5 aldaw a basic civil military training wenno BCMT dito'y Bontoc Mountain Province a partisiparan ti 120 individual a sidadaan a makinayon iti Army Reserve Force ti Philippine Army. Iti panagsaw ni Lacwasan iti opening program ti aktibidad in binsa-binsa na ti kinapatag ti akam dagiti reservist iti panangbantay iti seguridad panakaitag-ay ti socio-economic development ti pagilian ken tulong da iti panawan ti disaster ken daduma a programa ken aktibidad ti gobyerno ken komunidad. In paganat-ket na pay ti kinapatag ti BCMT tapno maitag-ay ti panakaorganisa ken panakamintinar ti reserve force iti naduma-duma a paset ti pagilian. Sigon met ken ni Cordillera 14th Regional Community Defense Group Command
Commander Colonel Arnel Cabogon napatag ang maisuro kadagiti reservist ti skills maipanggap iti panang protektar ti seguridad ti pagilian ken panang sango iti climate change. Narpos na bontok, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Montok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena bilang ng senior high school enrollees sa Calabarzon tumaas noong school year 2023-2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Tumaas ng halos 2% ang bilang ng senior high school enrollee sa Calabarzon para sa taong panuruan 2023 to 2024 ayon sa ulat ng DepEd 4A sa programang Kapihan sa Bagong Pilipinas kahapon. Mahigit 586,000 ang mga estudyanteng nag-enroll kumpara sa mahigit 578,000 noong 2022 to 2023. Pinakamarami sa mga estudyante sa senior high school ay nasa academic track na may 1.43% na pagtaas sa bilang ng enrollees. Sumunod naman ang technical Vocational Livelihood o TVL na nagtala ng 1.34% na pagtaas. Bumaba naman ang bilang ng mga nag-enroll sa sports at sa arts and design. Sa academic track, pinakamarami ang mga estudyanteng nasa Humanities and Social Sciences o UMS, sinundan ng Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM, Accountancy, Business and Management o ABM, General Academic Strand o GAS, at ang Pre-Baccalaureate Maritime o PBM ang may pinakakaunting enrollees. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara, mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mga oversized at undersized na suno kabilang ang wild panther, pinakawala ng mga otoridad sa Siete Pecados Marine Protected Area sa bayan ng Coron. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ing pambubulyawan yung mga otoridad ang mga oversized ig undersized nga mga suno katabi din ng wild panther sa Siete Pecados Marine Protected Area, Barangay Tagumpay, Coron. Kabilang digi ang abal nga 51 oversized ig 3 undersized nga suno ig 2 ka wild panther. Ang barangkiyan sa pagdakop ang Palawan Council for Sustainable Development staff ig Marine Protected Area Rangers sa pagpapanguna i-park manager nga si Jose Maso. Sa idalami ang PCSD Administrative Order number 5 ig Wildlife Special Use Permit iyang refish for food ay babawal ang pagdakop iyang oversized ig undersized nga suno ig apil denda ang pagdakop ig papabakal ang mga wild panther. Base ra sa PCSD Resolution 23-967 kabilang denda sa listahan iyang mga laka nga klase ang wild panther ig posible ring maubos. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Gillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Samar State University. Masayang tinanggap ang delegasyon mula sa Dong Tap University. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gin-welcome sa Samar State University o SSU
ang napulong nga bisita tikang sa Dong Thap University o DTHU sa Vietnam kasan Kolop Oktubre 14 sa weekly flag raising ceremony sa SSU grounds. Ginkokomponer ang delegasyon sa Vice Rector sa DTHU nga si Cao Dau Tep, International Affairs Officer Le Chan Troc, ngan 8 nga Vietnamese students. Nakatalaan nga makig-engage ang mga nasabi nga bisita sa educational ngan Filipino cultural activities sa Summer Island sa mga masunod nga semana. Kasunod sini, nag-courtesy call si Cao Dau Tep kan SSU President Dr. Redentor S. Palencia nga kundiin gintukib sa duha nga opisyal ang expectation para sa duha ka semana nga student exchange program nga nansyahan nga plano sa future collaboration sa duha nga universidad. Ginsundan liwat ini san pagperma sa Memorandum of Understanding o MOU. Ginpapakita sa Vietnamese delegation ang nagtutubo nga global partnerships nga gintuduso sa SSU nga nagtutuyo nga mapakusog ang relasyon sa mga langyaw nga institusyon pinaagi sa meaningful cultural ug educational exchange. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, State of the Province Address o SOPA ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel nakatakdang isagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakda na ang pagpaigayon sa State of the Province Address o SOPA ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel. Gikumpirma ni Provincial Administrator Esmeraldo Raimundo nga nakatakda kini ipaigayon karong adlang Biyernes sa Oktubre 18 nining tuiga sa may alas 9 antak na sa buntag sa Villa Maria Luisa Hotel ning syudad sa Tandag. Sumala pa nga dinhi paibalo sa gobernador ang mga nahimong accomplishment sa probinsyal nga pagamhanan ug ang mga dugang plano pa niini alang sa kalambuan ning probinsya. Gilauman nga pagkatambungan ang maong SOPA sa mga kadagoang opisyal ingon man sa tanang department o assistant department heads, mga chief of hospitals ug mga hepe sa mga independently operating units sa Kapitolyo. Gani gididan una nga magkabiyahe ang tanang mga head of offices sa mga adlaw aron masiguro ang ilang pagtambong sa maong SOPA. Subay niini, giabisuhan na lang katong motambong mahitungod sa attire nga ilang suoton kundiin Filipiniana alang sa mga babay samtang barong Tagalog alang sa mga lalaki. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa lalawigan ng Sulu, hinikayat ang mamamayan na maglaan ng panahon para sa backyard o urban gardening. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Basi nagkakainahon inday nga Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at ang Mafar Sulu. Bang biadin hindi kakusog sin pag-umahag kahimbahan, misan dakuman hakaagi sina backyard gardening, iban misan ina urban gardening. Habay tay sa Sangkula, Supervising Agriculturism Mafar Sulu, Agribusiness Marketing, Assistance Division, nagtutuyo inopis nila supaya maabi-abi mga raayat na kakimbahan, iban misan ina daira parulihon in pagtanom ami makarhilo sa kanila, hawat sumambo ing kabuhianan nila. Lawhi Sangkula, suway pinda si mga raayat in mindset nila sa bababo ka magkikita nila problema amin mindset at awa mental attitude sina manusya. Sadya, inday nga Mafar tumukpal mga technical assistance ha mga sila mabaya humati bang biadiling pag-ayura ha mga panghianom. Damikyan, magdeal day sa binhi inupis na sabot ha supaya makatag na magtanom in mga mag-uuma hari nila na susahon ini pamibinhi. Day nga RP Holo inhi Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Fatma. Yan na ulat mula sa Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Lumago ng lampas 7% ang kabuang resources ng financial sector sa Pilipinas noong Agosto. Ayon sa paunang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ang total resources ng banks at non-bank financial institutions sa 32.14 trillion pesos noong Agosto, nasa 10.2% mas mataas kung iahambing sa 29.43 trillion pesos na natamo noong Agosto ng 2023. Bulto ng nasabing resources ay nagmula sa mga bangko na may kabuang 26.80 trillion pesos habang ang nalalabi ay galing sa non-banks na may 5.3 trillion pesos. Sa pananaw ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang naitalang paglago sa total resources ng financial sector ay kalakhang salamin ng pagtaas ng loans at deposits sa mga bangko na siyang resulta naman ng patuloy na pag-recover ng bansa mula sa pandemya. Paliwanag pa nito ang dagdag tapya sa federal maging sa local policy rates ay magbubunga rin ng mas maraming loan sa gitna pa ng lumalagong business at iba pang economic activities na siya namang magpapataas ng sources ng income ng mga bangko. Dagdag pa ni Ricafort, may malaki ring ambag sa financial sector resources ang kamakailang hakbang ng BSP na bawasan ang reserve requirement ratio ng mga bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tumaas ng 3.3% ang personal remittances ng overseas Filipino workers o OFWs noong Agosto. Sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nitong Martes, umakyat sa 3.2 billion US dollars ang personal remittances noong Agosto mula sa 3.1 billion US dollars noong Agosto ng 2023. Paliwanag ng Central Bank, ang expansion sa personal remittances sa nasabing buwan ay buwat sa mas mataas na remittances mula sa land-based workers na may work contracts na 1 taon at higit pa at sa sea and land-based workers na may work contracts na kulang-kulang 1 taon. Dahil sa August personal remittances, umakyat na sa 24.74 billion US dollars ang kabuang figura sa unang 8 buwan ng 2024, 3% mas mataas kumpara sa 24.01 billion US dollars na personal remittances sa kaparehong panahon ng 2023. Ang personal remittances ay ang mga perang ipinadala sa mga bangko at informal channels maging ang remittances in kind. Pagdating sa mga bansang pinagmulan ng personal remittances, nangunguna pa rin sa may malaking ambag ang galing sa Estados Unidos habang nakasunod naman ang mga nagmula sa Singapore at Saudi Arabia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Balita naman kaugnay sa pamumuhunan, nagpahayag ng interes ang Dubai-based logistics firm na DP World at ng Abu Dhabi-based clean energy company na Masdar na maglagak ng kanilang investments sa Pilipinas. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Acting Secretary Maria Cristina Roque, pinagtibay ng dalawang kumpanya ang planong investment sa bansa matapos ang kanyang pagbisita sa Middle Eastern country noong Oktubre 3 hanggang 5. Ani Secretary Roque, plano ng DP World na mag-explore sa pag-develop ng mga pantalan sa bansa bukod pa sa kasalukuyan na nitong proyekto sa Asian Terminal Incorporated sa Tanza, Cavite. Anya, handa ang DP World na mamuhunan ng aabot sa 25 bilyong piso para sa port opportunities sa Pinas. Samantala, nais naman ng Masdar, isang state-owned renewable energy company, na mag-invest ng aabot sa 600 milyong piso sa bansa. Sa kasalukuyan anya ay naghahanap na ito ng hindi bababa sa 50 ektaryang property sa bansa para sa pagtatayuan ng kanilang proyekto. Samantala, iniulat naman ni Secretary Roque na isa sa kanyang naging misyon sa pagbisita sa UAE ang paghahanap ng mga oportunidad para sa mga Filipino brand na ma-display sa leading supermarket sa nasabing bansa. Bukod dito, binisita rin niya ang Sari-Sari Store, isang convenience mart doon na nagbibenta ng Filipino products. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nangungunang balita sa larangan ng pangnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Isang magandang laban ang masisilayan ng mga billiard fans dahil sa kauna-unahang pagkakataon, si Efren Bata Reyes at ang Team Asia ay makakasagupa ang Team Europe sa kauna-unahang Reyes Cup na gaganapin mula ika-15 hanggang ika-18 ng Oktubre sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Makakasama ni Reyes na magsisilbing captain ng Team Asia, sina Filipino star Johan Chua at Ko Pin-yi ng Taiwan. Kamakailan lamang ay nanalo si Chua sa Hanoi Cup nitong nakarang linggo, habang si Pin-yi ay umabot sa finals ng kaparehong torneo. Kabilang naman sa panig ng Team Europe sina Team Captain Carl Boyes mula England at mga Mosconi Cup champions na sina Jason Shaw mula United Kingdom at Francisco Sanchez Ruiz mula Espanya. Magkakaroon ng kabuang 21 matches ang Reyes Cup kasama ang singles at doubles. Lahat ng laro ay race to 5 at ang unang koponan na makaabot ng 11 puntos ay makukuha ang panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naduplika ni AJ Edu at ng Nagasaki Velka ang kanilang panalo laban sa Livanga Hokkaido sa 2024 to 2025 Japan B-League. Nakapagtala ang 6'10" Gilas Pilipinas player ng 18 puntos, 9 rebounds, 3 assists, 2 tapal at 1 steal para sa 79 to 70 panalo ng Nagasaki laban sa Livanga sa larong ginanap sa Yotsuba Arena Tokachi sa Hokkaido. Ito na ang ikatlong panalo ng Nagasaki sa loob ng 4 na laban para malagay sa ika-5 pwesto sa Western Division. Ang Livanga Filipino import na si Dwight Ramos ay muling hindi naglaro para sa koponan.
Samantala, nananatiling nasa tuktok ng team standings sa Western Division si Ray Parks Jr. at ng Osaka Evesa. Ito ay matapos talunin ng Evesa ang Fighting Eagles Nagoya 70-56 sa larong ginanap sa Ukini Arena Maishima sa Osaka. Nakagawa lamang ng 7 markers si Parks Jr. subalit nagambag din ito sa rebounds na may 4, 2 assists at 1 steal para tulungan ang Osaka na manatiling perpekto ang kanilang record sa 4-0. Sa kabilang banda, si Kai Soto at ang Koshigaya Alphas ay nananatili pa ring walang panalo sa season. Ito ay matapos matalo sila ng Ryukyu Golden Kings 87-59 at sirain ang maganda na namang performance ng 7'3" na Pinoy. Pagkarang magposte ng solidong double-double, nakagawa muli ito ng double-double sa nalikom nitong 16 na puntos at 14 na rebounds kasama pa ang 3 assists at 1 tapal sa larong ginanap sa Koshigaya City Gymnasium. Sa hindi magandang palad, sila ngayon ay may 0-4 record at nasa ika-8 pwesto sa Eastern Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ng Philippine National Men's Football Team ang bronze medal sa 50th Kings Cup pagkaraang bokyain ang Tajikistan 3-0 sa larong ginanap sa Tinsulanon Stadium sa Songkhla, Thailand. Unang nakagawa ng goal para sa Pilipinas si Gerrit Holtman sa ika-47 minuto ng laro. Sinundan ito ni Jefferson Tabinas sa ika-58 minuto kung saan binigay ni Holtman ang bola sa kanya para sa 1 assist. Sinelyuhan naman ni Zico Bailey ang panalo sa huling goal sa ika-62 minuto. Nakuha naman ng host Thailand ang titulo pagkatapos ang 2-1 panalo laban sa Syria sa finals. Tinalo din ng Thailand ng Pilipinas 3-1 sa pagbubukas ng torneo. Ang panalo ay nagsisilbing paghihiganti ng Pilipinas kung saan natalo sila ng Tajikistan sa bronze medal match sa Merdeka Cup nitong nakalipas na Setyembre. Nagsilbi din itong kauna-unahang panalo ng Philippine National Team sa ilalim ng kanilang bagong coach na si Albert Capellas. Nagsisilbing preparasyon ang Kings Cup Tournament para sa Philippine squad bago ang kanilang pagsabak sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Mitsubishi Electric Cup na nakatakdang simulan sa Disyembre 8. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Umalma ang makeup artist ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na si Justin Soriano
sa mga alegasyong kinuha umano ng beauty queen ang contacts upang makapasok sa isang fashion industry. Sa comment section sa isang Instagram post ni Pia, sinagot ni Justin ang isang basher na sinasabihang nadadya umano ang beauty queen upang makakuha ng connections. Gate niya walang ninakaw si Pia at hindi rin aniya magnanakaw ang beauty queen. Nilinaw rin ni Justin na matagal nang well-connected si Pia sa ilang sikat sa industriya dahil dumalo na ito sa ilang fashion shows noong Miss Universe pa ito. Sa kaugnay na chika, may warning naman ang followers ni Heart Evangelista sa isang fake account. He Lifestyle ang account name. Nirepost na ito ni Heart sa kanyang Instagram story at nagkakalat daw ito ng fake news about her. But anyway, sinagot pala ni Heart ang comment ng makeup artist niyang si Albert Kurniawan na isang Indonesian. Sagot ng makeup artist niya, eto yung medyo kaugnay ng nauna nating chika. Quote and unquote, ang ganda nyo ni Panda dyan, na-miss ko kayo. And yup, Missy, we know you didn't lie. As your longtime friend, I can attest to that. In this case, sure na sure ako na hindi ikaw yung sinungaling at hindi mo kailangan magsinungaling. Alam mo naman o alam ko naman kung sino ang sinungaling without a doubt. Tandaan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Hashtag, it is what it is. Yan ang comment ni Albert sa post ni Heart na quote-unquote, I didn't lie, I said ILY at Panda ong Paukok Escudero. Sagot pala ng fashion icon dito kay Albert, quote-unquote, we have been through hell together, matinding away, nagpakatotoo pero never tayo nagnakawan ng puso, tiwala, contracts, blow dryer, at throw pillows. Char. Thank you, I know you hate these things and the anxiety that comes with it. Love you. Ayan, medyo magkaugnayan dahil alam naman natin na may silent girian sa pagitan ni na Heart Evangelista at Pia Wurtzbach dahil nga doon sa paglipat nga ng glam team ni Heart doon sa kampo ni Pia na sinasabi nga na yung contacts nga ni Heart ay medyo nahiram-hiram ni Pia, pero hindi pa natin alam kung ano ba ang totoo behind sa mga alegasyong ito. At sa pagtatapos ng ating segmento, hindi naman pinalagpas ng aktres na si Cyril Manabat ang komento ng isang netizen hinggil sa kanyang katawan. Sa uploaded photo si Cyril, proud na ibinida niya ang kanyang OOTD sa social media. Habang marami ang pumuri sa kanyang slaying post, may ilang netizen naman ang nagbigay ng masamang komento at nag-body shame sa kanya. Maliban kay Cyril, dumepensa rin ang kanyang mga fanay at pinuna ang hindi magandang komento laban sa aktres. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo
sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita, kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.